problema ng korupsyon na sumasakal sa ekonomiya ng Pilipinas, inilagay ang bansa sa ikatlong pwesto sa hanay ng mga sinasabing pinakatiwaling bansa sa rehiyon. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan! Pasensya! Isigaw mo! Katotohanan! Isigaw mo! Pilipinas gising! Huwag na tayo mag-ibihag ng iisang upuan! Isigaw mo! Pasensya! Isigaw mo! Katotohanan! Isigaw mo! Pilipinas gising! Huwag na tayo mag-ibihag ng iisang upuan! Isigaw mo! Pasensya! Isigaw mo! Katotohanan! Isigaw mo! Pilipinas gising! Huwag na tayo maging bihag ng iisang upuan. Tuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang ba ng bayan. Sinong umaahon, tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka pa sa lapang pagbusa. Pinaghirapan ko mga pareha, minumulto na ng mga pangako ko. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Sa patuloy na pagdinig sa Senado sa mga di-umano kinurakot na proyekto ng gobyerno. 491 projects. Dapat alam natin ang tama, ba't natin ginagawa? Paulit-ulit na lang na ito ang bagong simula. Simula ng simula, bakit walang natatapos sa trasapati? Lagi pudpud ng swelas ng sapatos. Ilang beses na ako, ilang beses na ako. Ba't natin subukan at tulungan at umako bumahagi sa bigat na matagal na natin pasarap tayo na sa atin ay malalang pasali. Mas maayos na bukas para sa ating mga anak. Ang unang pag-ipiliin ang tamang nakatatak na pangalan sa balota. Huwag na tayo magpautoran sa ating kapangyarihan. Tayo ang kumibor. Hindi mo itigil ang pagsisi sa suting na nasa pwestong di ka nakilala. Kapag sinigit sa lahat ng kanyang pangako matagal na lahat. Kung di tayo kumbinsido, huwag na natin dapat tayo. Huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Sa Pilipinas sa isip sa pagkain kahit mga pinagmamulakan salita sa gobyerno marami sigurahin ang pagkawalan ng pamilya kumakain ang kulang sa dalawang beses sa isang araw minsan wala ng pagluto bakit ganito kaparo isang pagkain nila ang itatakutin at kakainin ang parang luto alam ba ng mga miskado at lahat ng totoo. Mga kaibigan at makinig kayo ako'y nagalaman ng balita kanin sa bayan ko. Noong isang taong pa na isiwala na may mga mali-maletang pera, codename basura, na idinideliver daw sa ilang mga politiko na naglalaman di mano ng hindi lang bilyones, kundi bilyones na kickback mula sa pondo dapat ng bayan. Nakakapagod ng maging mahirap. Pera ng taumbayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin.